Mga kapatid sa ating Islam, nararapat lamang na malaman ng bawat isang Muslim kung ano ang kainaman ng buwan ng Ramadan at ng pag-aayon nito. May mga hadith na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kainaman sa buwan ng Ramadan at kainaman ng pag-aayon dito. Una sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bunya al-Islamu ala khams, shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا." متفق عليه. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Islam ay naitayo sa 5 haligi. Una, ang pagsasaksi na ang Allah lamang ang dapat sambahin ay si Muhammad ay kanyang sugo. Pangalawa, ang pagtatayo ng salah, pagdarasal. Pangatlo, ang pagbibigay ng zakat o obligado kawang gawa. Pang-apat, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang panglima ay ang pag-hajj o pagpunta sa Makkah upang isagawa ang mga ritual ng mga pagsamba kung sino man ang may kakayahan. Sa hadith na ito ay binanggit ng Propeta Muhammad SAW na ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay kabilang sa mga haligi ng Islam. At kapag sinabing mga haligi ng Islam, dito nakatayo ang Islam. Kung kaya, nararapat lamang nagampain ito ng isang Muslim. At nabanggit din sa isang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Muttafaqun alayh. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ang mag-fasting na may paniniwala sa Allah at naghahangad ng gantimpala, ay patatawarin ang mga nauna niyang mga kasalanan. So ibig sabihin, ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay nagre-resulta na patatawarin ng Allah ang lahat ng iyong mga nagawa ng mga kasalanan. At binanggit din sa ibang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sino man ang magdarasal, at ang tinutukoy dito ay ang salatut tarawih sa gabi sa buwan ng Ramadan na may paniniwala sa Allah at naghahangad ng gantimpala, ay patatawarin ang kanyang mga nauna na mga kasalanan. Iniulat ni Bukhari at Muslim. At binanggit din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na nabanggit na naigulat ni Bukhari at Muslim, "As-siyamu junnah." Ang pag-aayuno ay proteksyon. Binanggit ng mga ulama ng ibig sabihin nito, ang pag-aayuno ay proteksyon sa dalawang bagay. Mula sa dalawang bagay. Una, proteksyon sa paggawa ng kasalanan. Pagkat ang isang tao na nagpa-fasting, umiiwas siya sa paggawa ng kasalanan sa takot na baka masira ang kanyang pag-fasting. So, ibig sabihin, sinasanay ang isang tao na makaiwas sa mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At pangalawa, ito ay proteksyon sa parusa sa kanilang buhay. Sapagkat ang taong nag-aayuno pagdating sa araw ng paghukom, ang pag-aayuno ay mamamagitan sa kanya na hindi siya itatakon sa impyerno. At binanggit din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ng Allah, at ito ay hadith qudsi. Qala Allah Ta'ala, "Kullu 'amal ibni Adam lahu illa as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Sinabi ng Allah, lahat ng mga gawain ng anak ni Adan ay nakatakda na ang gantimpala. Ibig sabihin, bawat gawain, bawat mabuting gawa na ginawa ng tao ay mayroon lang nakatakda na specific na gantimpala, illa as-siyam, maliban sa pag-aayuno. Fa'innahu li, sapagkat ito ay para sa akin, wa ana ajzi bihi, at ako mismo ang magbibigay ng specific na gantimpala para dito. So, ibig sabihin mga kapatid, inako ng Allah subhanahu wa ta'ala na pag-aayuno ay para sa kanya. At ang tinutukoy dito ng pag-aayuno ay para sa kanya ay ang gawain o ang pag-aayuno ng isang Muslim ay talagang hindi mangyayari na ito ay pakitang tao, sapagkat siya ay nauuwan ng gutom at hindi pwede pasukan ito ng pakitang tao dahil pwede siyang uminom at kumain kung wala ng tao sa paligid niya. Nang dahil sa siya ay umiwas sa pagkain at umiwas sa pag-inom, habang siya ay nag-aayuno, habang ang mga tao ay nakatingin sa kanya o hindi nakatingin sa kanya, ibig sabihin, ang kanyang pag-aayuno ay para sa Allah, kaya nangako ang Allah sa kanya na ako nang bahala magbigay ng gantimpala para sa iyo. At tinanggit ng mga ulama sa sinabi ng Allah na Allah na ang bahala magbigay ng gantimpala, ibig sabihin, napakalaki ng gantimpala ng pag-aayuno. Kaya ang isang Muslim na nagpapasting, kung ito ay nakaramdaman ng uhaw at ng gutom, tiisin mo, dahil ang kapalit naman ito ay isang napakadakilang, napakalaking gantimpala. At pinagit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lisaimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Ang nag-aayuno ay mayroong dalawang kaligayahan. Una,
kaligayahan kapag siya ay mag-break na ng kanyang fasting, kapag siya ay kakain na. Pangalawa, kaligayahan na siya ay haharap sa kanyang Panginoon sa araw ng paghukom na kanyang makikita ang gantimpala ng kanyang pag-aayuno.